Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin kung nalulungkot nga ba ang Diyos or nalulungkot ba ang Diyos noon kaya niya tayo ginawa. Kaya niya ginawa si Eva at Adan, kaya niya ginawa ang tao. So, sa Acts chapter 17 verse 25 ang sabi rito, "And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, himself gives everyone life and breath and everything else." So, sa Tagalog, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. So, unang teaching, sabi rito, God is satisfied in His existence. So, yun na yung sagot. Ang Diyos is masaya na. Masaya na siya una pa lamang. So, hindi siya nalulungkot. So, ang Diyos masaya na sa kanyang existence. Ang Diyos is masaya na sa kanyang sarili. And hindi dahil nalulungkot siya or hindi dahil gusto niya ng mga taong magpupuri sa kanya, kaya niya ginawa yung tao. So, sinasabi rito, God is satisfied in His existence. So, kahit wala pa tayo noon, kahit yung mga panahon hindi niya pa ginagawa sila Eva at Adan, masaya na ang Diyos. So sa ikalawang teaching, ang sabi rito, God is one and community of the Trinity. So, yun nga, hindi kailangan ng Diyos ng mga tao. Unang-una, in the first place, hindi kailangan ng Diyos ng mga tao para merong magpuri sa kanya, para merong sumamba sa kanya. Dahil yun nga, nandiyan na ang Diyos Anak, Diyos Ama at Diyos Espiritu Santo. So kumbaga hindi na siya nag-iisa. I mean hindi siya lonely, no. Kasi God is one and community of the Trinity. Kasi nga meron ng tatlong persona sa kanya eh. So, ang Diyos natin hindi lonely. Hindi dahil naboboring ang Diyos kaya niya ginawa ang mga tao. Hindi dahil gusto niya ng mga taong makakasama sa mundo kaya niya ginawa sila Eva at Adan. So, sa ikatlong teaching ang sabi rito, God made us for His pleasure and to share His joy. So, yun, sabi dito, ginawa tayo ng Diyos para sa kanyang pleasure, para sa kanyang kasiyahan, and para i-share, para ibahagi yung kasiyahan niya. So, guys, sinabi nung kanina na Diyos ang nagbigay ng buhay. Diyos ang nagbigay ng kasiyahan, ganon. So, para kasing sabi nung kanina sa verse na hindi siya nangangailangan ng tao. Di ba? Sabi dun sa kanina sa Acts 17:25, hindi nangangailangan ng tao ang Diyos. Hindi siya nangangailangan. Kumbaga kasi kumbaga pwede kasi nating isipin eh. Pwede nating isipin na may utang na loob sa atin ng Diyos dahil yun nga ginawa niya tayo. Tapos para magsamba sa kanya, para pagsilbihan siya. So kumbaga nagkakaroon tayo ng ganong kaisipan niya, pero mali yun. Na sinasabi din na ginawa lang tayo ng Diyos para i-share, para ibahagi yung kasiyahang nararamdaman niya. So, God made us for His pleasure and to share His joy. So, sa unang application, punta tayo. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, do not be entitled. Do not be entitled as if God owes you something. So, yun nga, gaya ng sabi ko, wag mong isipin na kaya ka ginawa ng Diyos kasi kailangan ka niya. Huwag mong isipin na kaya ginawa ng Diyos ang tao dahil gusto niya ng mga taong nasasamba sa kanya, dahil gusto niya ng mga taong maglilingkod sa kanya. So, mali yun, no? Hindi natin, kumbaga, unang-una tayo ang may utang sa Diyos. Unang-una tayo ang may kailangan sa Diyos, and ginawa lang tayo hindi dahil gusto ng Diyos na pagsilbihan natin siya. Ginawa tayo hindi dahil gusto ng Diyos na may makasama dito sa mundo. Ginawa tayo ng Diyos dahil yun lang, parang dahil gusto niyang ibahagi yung kasiyahan na nararamdaman niya sa atin. So in the first place, tayo ang may utang sa Diyos. Utang natin yung kasiyahan, yung buhay, lahat-lahat, ganon. So hindi Diyos ang may utang sa atin dahil nga, oh Lord, pinagsisilbihan kita. So utang mo yun sa akin. Lord, pinagsisilbihan kita. Magpasalamat ka, gano'n. So, do not be entitled.
walang utang ang Diyos sa atin. Hindi niya kailangan in the first place tayo para magsamba sa Kanya, magpuri sa Kanya dahil masaya na siya kahit wala tayo. So sa ikalawang application, sabi rito, live a life of worship and full of joy. So gaya ng sabi ko kanina, shinare ng Panginoon, binahagi sa atin ng Panginoon yung kasiyahang nasa Kanya. Yung kasiyahang nangyayari sa Kanya. Yung kasiyahang namumuo sa Kanya. So, kailangan nating ipamuhay yung buhay na binigay niya sa pamamagitan ng joy niya, syempre, sa masaya din. So, kumbaga, nilikha tayo dahil sa kasiyahan ng Panginoon. Kaya dapat mabuhay din tayo ng masaya. So, second long application, sabi rito, be grateful for God's love and grace. So, magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa pagmamahal at sa awa ng Diyos. Dahil unang-una, yun yung naglikha sa atin. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, kung hindi naaawa sa atin ng Diyos, hindi tayo mag-exist sa mundo. Hindi tayo mabubuo dito sa mundo. Hindi niya tayo lilikhain. So, be grateful for God's love and grace. Kailangan nating ipagpasalamat sa Kanya yun. Kaya kung tutuusin, tayo talaga may utang sa Diyos, hindi Diyos ang may utang sa atin. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.